For the sake of time, didiretso na tayo sa ating passage. Lagpasan na natin ang anniversary ng ating ng martial law na nagbunga ng people power. At hanggang ngayon wala na tayong diktador. Genesis 29:31 verses 31 to chapter 30 verse 24. Pag-aaralan natin ang mga mysterious ways ng Panginoon mula sa mapapait na karanasan natin, pero ang Diyos di tumitigil sa pagkilos niya ng kabutihan at kagandahan. Habang babasahin ko ito, gusto ko munang banggitin ang sabi ni Dale Ralph Davis, ang passage daw na ito, in-entitle niya, A Biblical Soap Opera. So basahin natin ang Biblical Soap Opera. Verse 30, 31. When the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb, but Rachel was barren. And Leah conceived and bore a son, and she called his name Reuben. For she said, because the Lord has looked upon my affliction, for now my husband will love me. She conceived again and bore a son, and said, because the Lord has heard that I am hated, he has given me this son also. And she called his name Simeon. Again she conceived and bore a son, and said, now this time my husband will be attached to me, because I have borne him 3 sons. Therefore his name was called Levi. And she conceived again and bore a son, and said, this time I will praise the Lord. Therefore she called his name Judah. Then she ceased bearing. When Rachel saw that she bore Jacob no children, she envied her sister. She said to Jacob, give me children or I shall die. Jacob's anger was kindled against Rachel, and he said, am I in the place of God who was withheld from you the fruit of the womb? Then she said, here is my servant Bilhah. Go in to her, so that she may give birth on my behalf. Then even I may have children through her. So she gave him her servant Bilhah as a wife. And Jacob went into her, and Bilhah conceived and bore Jacob a son. Then Rachel said, God has judged me, and he has also heard my voice and given me a son. Therefore she called his name Dan. Rachel's servant Bilhah conceived again and bore Jacob a second son. Then Rachel said, with my mighty wrestlings I have wrestled with my sister and have prevailed. So she called his name Naphtali. When Leah saw that she had ceased bearing children, she took her servant Zilpah and gave her to Jacob as a wife. Then Leah's servant Zilpah bore Jacob a son, and Leah said, good fortune has come. And she called this name Gad. Leah's servant Zilpah bore Jacob a second son, and Leah said, happy am I, for women have called me happy. So she called his name Asher. In the days of wheat harvest, Reuben went and found mandrakes in the field and brought them to his mother Leah. Then Rachel said to Leah, please give me some of your son's mandrakes. But she said to her, is it a small matter that you have taken away my husband? Would you take away my son's mandrakes also? Rachel said, then he may lie with you tonight in exchange for your son's mandrakes. When Jacob came from the field in the evening, Leah went out to meet him and said, you must come in to me, for I have hired you with my son's mandrakes. So he lay with her that night. And God listened to Leah, and she conceived and bore Jacob a 5th son. Leah said, God has given me my wages because I gave my servant to my husband. So she called his name Issachar. And Leah conceived again, and she bore Jacob a 6th son. Then Leah said, God has endowed me with a good endowment. Now my husband will honor me because I have borne him 6 sons. So she called his name Zebulun. Afterward, she bore a daughter and called her name Dinah. Then God remembered Rachel, and God listened to her and opened her womb. She conceived and bore a son and said, God has taken away my reproach. And she called his name Joseph, saying, may the Lord add to me another son. Mga kapatid, this is the story of the messy and the chaotic people of God in the inspired, inerrant, infallible Word of God.
Alam nyo ba na in 2 weeks time, naging dalawa ang asawa ni Jacob, nagkaroon pa siya ng additional na 2 babae, yung maid nila ng dalawa niyang asawa, si Bilha at si Zilpah. For sure, gusto ko na agad i-clarify, marami ang tataas ang kilay sa inyo, marami ang ginamit ang passage na ito para pagdudahan ang Biblia. Akala ko ba ang Biblia ay banal na kasulatan? Why were the main characters of the Bible had multiple wives and have committed all sorts of sin? Na kahit ang mga tao, unbeliever ngayon, ay nakikita na karimari-marim ito. This is so intriguing in the Bible at ang nakaka-intriga palalo, bakit hindi man tumigil ang Bible para pansinin ito at sabihin napakasama nito at wala mang pagpupuna mula sa passage na ito. Well, we have said last week that the Bible is not a book on morality, though it contains the explicit moral law of God. It is, at first, redemptive book that narrates the saving deeds of God in the midst of sinful men and women with all their ugly and messy lives. Hindi mo maasang bigla-bigla titigil ang commentator ng Biblia na sasabing mali ito, masama ito, ang ginagawa ng biblical personality na ito. No, the scripture tells us the bare truth without even sugarcoating it, no matter how ugly and how messy. Yes, the Bible has its own powerful way para ipakita yung kamalian at yung sinfulness ng adultery, ng polygamy, and any sexual sins. Pinapakita din yung disdain, yung galit, yung hatred ng Diyos sa kasalanan na ito. For example, sa Genesis 2, binanggit doon na si Adam, binigyan lang siya ng only one Eve, hindi Steve. So therefore, hindi Adam and Steve, Adam and Eve, therefore, babae at lalaki lang. In other words, monogamous ang kalooban ng Diyos, hindi dalawang Eve. Monogamy is the design of God. So therefore, pag tiningnan mo ang record ng Genesis, may makikita ka dyan na si Lamech may 2 asawa at lahat na nagkaroon ng higit pang isa na babae sa buhay nila, ang magiging description ng Biblia sa Genesis lalo na it is chaotic, depressing, painful. Sabi ng isang Hebrew scholar na si Robert Alter, and I quote, "If you know how to read Genesis, you know that the main subtext is polygamy is an absolute disaster." Yun yung message ng Genesis, not explicitly marahil, but that is the result of this people's sin. In fact, this is what we saw last week sa kasalanan ni Jacob. Kahit pa siya yung nagmana ng covenant promises ng Diyos, formally binigay ng Diyos ito sa kanya sa Bethel. Nung nagpakita ang Diyos sa kanya sa panaginip, biglang bago na makapunta siya kay Rachel at kay Laban, pinaranas ng Diyos yung blessing ng Diyos sa kanya, pero hindi siya nakalusot doon sa mga chastisement. The covenant promise of Yahweh does not mean condoning the sins of His people. Does not mean condoning the sins of deception sa kanyang kapatid na si Esau at sa kanyang tatay ni si Isaac. What happened when he came to his mother's relatives? Nung nakita natin last week, dumating siya sa relatives ng kanyang nanay, he met his match. He met the rod of God sa buhay niya, and his name was Laban. So si Laban, kung si Jacob ay deceiver, Laban was the master deceiver. Sa kabila ng pagmamagandang loob ni Jacob na mag-offer ng servitude for 7 years for Rachel, well, ang ginawa niya, usually 3 to 4 years lang to, ginawa na niya, tinodo na niya na 7 years, pero nagulangan pa rin siya ni Laban. On the night of his supposed wedding with Rachel to consummate their marriage, nothing could be more shocking sa verse 25 ng chapter 29. And in the morning, behold, it was Leah. Nagulat itong si Jacob, for sure nagdon sa kanya yung lahat ng panggugulang niya, panloloko niya sa mga tao, dahil sa oras na yun, hindi niya in-expect siya naman ang nagulangan. It was a realization on the part of Jacob that he may have the blessing, but he could not run away from his sins. Sabi ni Derek Kidner, this is the anticlimax, a miniature of man's disillusion experience from Eden
onwards. This is full circle. The deceiver is deceived. Ang magulang nagulangan, not 7 years, but 20 long years of conflict, servitude, exploitation, divine chastisement, deception, jealousy, and immorality. Now, sa ating passage na binasa, after Laban's out-Jacobing Jacob, na out-Jacob niya si Jacob, he finally gave Rachel. O ito na yung pinakainihintay mo. In just 2 weeks time, 2 na yung asawa niya, 2 pa magiging surrogate mother sa kanyang big, sinful, chaotic family. But the narrative suddenly focused on the mistreatment of one party while Jacob was trying to just keep it real. Sabi niya, mahal ko naman talaga si Rachel, so he hated Leah. Ang hated dito is loved less. Sabi niya sa verse 30, Jacob went into Rachel also, and he loved Rachel more than Leah, and served Laban for another 7 years. As an act of justice and kindness to the unwanted, to the unloved, si Leah, si Tim Keller, sinabi niya, he was so protective of Leah because Leah is something na this is the girl nobody wanted. Walang may gusto sa kanya. Tinapon siya ng tatay niya. Pinamigay siya kay Jacob. Si Jacob ayaw siyang maging asawa, pero she was sticking to Jacob. But the Lord in His justice, sa verse 31, when the Lord saw that Leah was hated, He opened her womb. But Rachel was barren. Ang kinawawang si Leah, ang di minahal na asawang si Leah, siya ang pinagpala ng Diyos by opening her womb at kagad, automatic, 4 boys na agad. Ikinainggit ito ni Rachel because she was barren, at dito magsisimula ang isang pa-contest ng 2 nanay na may kasamang trash talking gamit ang pangalan ng kanilang mga anak. For sure, you can feel the embarrassment dito, pero dito rin magsisimula ang kwento ng pamilyang larawan ng lahat ng pamilya. Magulo, mabaho, punong-puno ng kontrobersiya, awayan, inggitan, kasakiman. Sige nga, kung kayo ay taong tatawa sa pamilyang ito, tumayo ang tao ngayon na nandito na walang baho ang kanilang pamilya. Walang bagay na pwedeng masabi niyang masama sa kanyang pamilya. This is the picture of every family here on earth. The dysfunctional family came because of our dysfunction dito sa mundo because of sin. Isang kwento na walang bida kundi ang habag ng Diyos. Indeed, our sins are many, but His mercy is more. Dahil sa kabila ng nakakahiyang kasalanan ng individual na tao, ng pamilya, kanya-kanyang kasalanan. Ginagawa nila kanya-kanyang interest, kanya-kanyang contest, kanya-kanyang trash talking. Pero ang Diyos, siya rin ay gumagawa ng sarili niyang programa at ng katapatan. At nandito ang magiging 12 tribes of Israel. At yan ang message na gusto kong ibigay sa inyo. The ugly and messy life of God's people will never be enough to dim God's covenant faithfulness. The ugly and messy life of God's people will never be enough to dim God's covenant faithfulness. Madumi, pangit ang mga buhay ng people of God, pero hindi sapat sila at ang kanilang kasalanan para mapundi nila ang katapatan ng Diyos. Imagine mo, pag binasa mo ito, masasabi mo parang yung kung napanood mo yung pelikula na Armageddon, yung pupunta sila doon sa space, ililigtas ang mundo at para silang mga kengkoy nagtatawanan. At sabi nung isang nasa NASA, are these the people who will be saving the world? And it's the same thing. Ito ba yung pamilya na magiging Israel? Ito ba yung pamilya na gagamitin ng Diyos para iligtas ang mga makasalanang pamilya? Punong-puno ng kasalanan ang pamilyang ito. Alam niyo, walang pamilyang puno ng kaguluhan at kabulukan na hindi kayang abutin ng habag ng Diyos. Ito yung message dito. What a God that we have that is worthy of all our adoration. Basura lang tayo, pero hindi kakayanin ng ating pagiging uod, ng pagiging basura natin sa kanyang harapan na mapundi ang covenant promises niya sa atin. They will still come nevertheless. They will still come despite. They will come still kahit na anong gagawin ng mga taong ito, ang plano ng Diyos mangyayari.
One of the repeated comments ng mga counselors ngayon, pag nagpa-check up ka, nagpa-therapy ka, sasabihin nila, cause yan ng struggle mo sa yung childhood, meron kang bad childhood, meron kang bad family, dysfunctional family. Alam nyo, probably, sasabihin siguro, may tatay ka na lasenggo, na ganito ang nanay mo, makasalanan. You see, probably tama ang mga taong ito na sasabing, galing tayo sa dysfunctional family, but this is a dysfunctional world. May mga tao na dysfunctional family, pwedeng sabihin na ang pamilya mo mas okay lang kaysa sa iba, pero it's the same banana that we have all these dysfunctional families. Ang issue ay, kung meron bang dysfunctional dito o walang issue ay, sino yung kokonte at sino yung marami. In God's providence, pinalad lang iba na magkaroon ng kakonting problema sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga buhay. Mismong mga tao, pamilyang ginamit ng Diyos sa Genesis, lahat ay nagkasala, lahat sa kanila kalaban. Ngunit sa kabila nun, the big story of the Bible ay nandun. Tinupad pa rin ni Yahweh ang promises niya. What He said to Jacob sa Bethel, magkakaroon ka ng pamilya at sa pamilya mo yan, I will bless the world. While nagkakasala sila, ang Diyos ginagawa niya ang kanyang kalooban. So, dito ipapakita ko sa inyo, how did the passage show the messy life of God's people at yung covenant faithfulness ng Diyos. Dalawa, no, gusto kong i-emphasize dito. God's will but not God's way. And then, number 2, God's way despite man's way. Yan ang dalawa makikita mo dyan na bakit messy ang buhay ng mga taong ito. Nandun ang kalooban ng Diyos, pero gusto nila, yes, God's will, bibigay yung promise, but my way. Pero papakita ko pangalawa na nandun yung way ng Diyos and despite sa pamamaraan ng tao. Number 1, dito, God's will but not God's way. The two sisters became mortal enemies by trash-talking one another in bitter and covetous birth wars. Akala ko ba sa NBA lang natin ito nakikita yung trash-talking? Kaya nyo ba yon? Ipangalan nyo ang mga anak nyo, depende doon sa gusto mong i-trash-talk yung kung sino mang gusto mong labanan. Well, si Leah, siya ang unwanted and loved wife, and therefore she aimed in securing the love and affection of Jacob. Reading behind Leah's naming ng 4 niyang anak. Siyempre tayo, no, nagre-research ka pa, ano kaya magiging anak natin, ito, nag-historical ka pa. Aba, mga to, kung ano lang ang nararamdaman nila. Sige, papangalan ko number 1 sa kanya, no? Reuben, a son, because the Lord has looked upon my affliction. Oh, nakita niya ngayon, may anak na ako. Nakita ito ng Diyos. At ngayon, ang husband ko ngayon, naku, mamahalin na ako. Parang nakikita ko sila kung magkalapit lang sila, nagpupunta sila, nakikita sila sa bintana at kung anumang nag-aaway sila o nagkikindatan silang dalawang magkapatid na naging magkaaway. But you see, each name is a telltale sign of Leah's envy, jealousy, longingness to be loved by her husband. At kailangan ma-explain natin yung meaning ng mga names para makita natin yung tone ng passage. At gusto kong ipakita dito yung sa injustices na ito, God mercifully favored itong si Leah na kahit si Rachel ang minahal ni Jacob, ang nabuntis ay si Leah at 4 agad. Tingnan nyo, ang pathetic love niya, nag-rely doon sa pagpansin ni Jacob sa kanya. Namamahalin na siya ni Jacob dahil nagkaroon na siya ng anak, habang si Rachel wala. And then sa verse 33, si Simeon, the Lord has heard. Ibig sabihin, because the Lord has heard that I am hated. Again, no, yung interest sa sarili. No, narinig ako, nasasaktan ako. Ayan, papangalan ko Simeon. Tapos Levi, ngayon, ma-attach ka na sa akin. Siguro habang inisip niya, no, anak lang siya ng anak. Siyempre, alagaan nito. Nandyan lagi si Jacob. Laging may time sa akin itong si Jacob. Dito muna siya sa akin. Pero alam nyo, dito sa pang-4, si Judah, ang ibig sabihin nito, praise. This time I will praise the Lord. At sabi ng mga scholars, dito, nag-give up na siya sa paghingi ng attention kay Jacob. Tinanggap na niya ang kalooban ng Diyos.
Ibig sabihin, mula ngayon, magpupuri na ako sa Panginoon, mahalin man ako ni Jacob o hindi. Wala nang paglilimos ng attention sa pangalan because natanggap na niya na naging comfort niya dito, may peace na siya. And of course, hindi matatapos dito sa chapter 30 verse 1, darating tong si Rachel. Maghahamon siya ng paligsahan, ng contest. By this time, she was dying already inside of her dahil wala siyang anak. She envied her sister. To Rachel, it's not enough to be loved. Kailangan magkaroon ng anak. Yun yung panahon nila noon. Without children, parang wala kang kahulugan bilang isang babae. So, she will do anything. So first, ang ginawa niya, in-approach niya yung kanyang husband, hiniling niya na humiling siya na parang nasa kamay ni Jacob na magkaroon siya ng anak. At tuloy, nagalit itong si Jacob nung sinabi niyang, give me children or I shall die. Tignan mo yung words ng tao na very consumed siya sa kainggitan sa kanyang kapatid. So nung hindi umubra yon, lumapit siya ngayon sa helper, doon kay Bilha. Tingnan niyo itong taong ito para hindi matalbugan ng kanyang kapatid. Ang sinabi niya, kumapit siya sa patalim kahit maling-mali. Huwag lamang magmukhang kawawa itong si Rachel. Again, another depressing development ito sa narrative. Sino magbibigay sa inyo sa asawa tapos para lamang masabi sa akin ang anak na yon? So, for sure, alam nila yung fiasco ni Hagar at ni Sarah. So, therefore, malasara, Hagar, kaya ako. Ganun ang ginawa nitong babaeng ito. And then, nagkaroon ng anak itong si Bilha, yung maid, at pinangalan niya Judge. Vindicated ako ngayon, sabi ni Rachel. At last, finally, God is setting all these things for me. Pinansin na niya ako kasi legally speaking sa kanya yung anak. 6, si Naphtali, wrestlings. With mighty wrestlings, I have wrestled with my sister. Meron bang ganito, nag-iisip na parang ang tingin niya, nakikipag-wrestling siya sa kanyang kapatid? Parang talagang contest, talagang sports ito para sa kanya. At sabi niya, papangalan ko dito, Naphtali, dahil nagtagumpay ako. Nagtagumpay ako sa wrestling match namin ng kapatid ko. Hindi naman papatuloy dyan si Leah. Sabi niya, my turn. Nakita ko si Bilha. Ganun din ang ginawa niya. Si Zilpa, yung kanyang maid, ibinigay niya kay Jacob. So, si Leah talagang na-reward ngayon yung tenacity nitong si Leah. At nagkaroon siya ng anak kay Zilpa. Si Jacob, ang number 7 na anak kay si Gad, good fortune. Okay, very good. Asher, happy, pang-8. Women have called me happy and why not? Kung nananalo na ako dito, happy na ako. 6-2 ang score. 2 pa lang kay Rachel, 6 na kagad sa akin. Di ka na makakahabol dito kung best of, saan ba to? Dito papasok yung tinatawag na mandrake madness. Mandrake madness, ito yung mga aphrodisiac, alam niyo yun, yung parang pampa-fertile, pag kinain mo daw ito, siguro ngayon, sisipin nila mga caviar at yung mga iba pang mga ginseng but this parang mandrake, itong mandrake madness, and it gets even darker and darker because si Rachel, she asked for the mandrakes na nakita niya kay Reuben, yung anak ni Leah. Sabi niya, hiningi niya, akin na lang yung mandrakes ng anak mo. Dito, nagkaroon ng confrontation. Sabi ni Leah, di ka pa ba masaya na nakuha mo yung aking asawa? Asawa ko yan. Sabi niya, sige, ganito. Sa'yo ngayong gabi yung asawa ko, tapos ibibigay mo sa akin ang mandrakes ng anak mo. At ganun nga ang naging result. At dumating itong si Matikas at gustong-gusto naman ni Jacob. Sinalubong siya ni Leah at sabi ni Leah, na-hire kita sa asawa mo. So, nandito ka sa akin. At nagbunga nga yun, nagkaroon nga ng anak. And Leah bore Jacob a 5th son, Issachar. Ang ibig sabihin ng Issachar, bayad. Pwede yung sino pang naghahanap ng pangalan ngayon? Bayad, wages. 10th, Zebulun, good endowment. Ito yung pang-6 na anak. And then pang-7, si Dina, judgment or vindication. Pumasok doon na pang-12, si Joseph, na doon binuksan ng Panginoon ang womb ni Rachel, at ito yung talagang tunay niyang anak, si Joseph, the very special Joseph, sa 12
tribes. Siyempre, hindi counted ang babae, si Dinah, papasok si Benjamin, yun ang magiging 12 tribes. Anong lahat ng binasa natin ito? What we see here is the destruction of a close relationship ng magkapatid, ng mga tao, dito sa birth wars na ito, envying your very own sister, using all sorts of emotional blackmail at lahat ng mga karimari-marim na bagay sa harapan ng Diyos. Lahat na halos maisip nila, ginawa nila para makuha lang nila yung kalooban ng Diyos. Alam nila yung promise na magkakaroon sila ng anak, pero ginawa nila sa makasalanang paraan. Ginawa nila is through this kind of prostitution, pinrostitute yung asawa, pumunta sa aphrodisiac, sa mandrake, sa superstition, pumunta sila sa mga ganitong paraan. At anong naging result? Ang result na ito, dito papasok yung magkakaroon ng magulong pamilya. And by the way, ano mangyayari sa mga magkakapatid na ito? Ang naalala ko, may mapupunta sa Egypt, ibebenta, tatraydo rin, merong ganitong mangyayari at ito yung simula, ito yung ugat ng ganitong mga magiging kasalanan nila. And I'd like to emphasize one point here. Pursuing the will of God while rejecting the ways of God always leads to a disastrous end. Yan ang gagawin mo. Alam mo yung kalooban ng Diyos. Binless ka ng Panginoon, pinagkaloob sa iyo ito ng Panginoon. Pero kung ang gagawin mo ay yung paraan mo, timing mo, terms mo, it will always lead to a disastrous end. Huwag tayong maging kagad, mag-judge sa dalawang magkapatid na ito, dalawang nanay. Let's try to understand them in their culture. Ang pagkakaroon ng anak ay nagbibigay ng meaning sa kanila. If you're barren, basically you're seen as a cursed and undesirable woman. To have many children is likened to having many arrows in a quiver. Marami kang bala, magkakaroon ng malaking production. Most likely, pag marami kang anak, ikaw ay yayaman. Ito yung panahon na wala pang mga technologies, wala pang mga maraming ganitong kayamanan. So let's say that they already knew the importance of having children. Plus, Jacob had probably shared to each of them yung encounter niya kay Yahweh sa Bethel na bibigyan siya ng pamilya that would bless the world. But what did they do to accomplish that promise? They put everything in their impotent and sinful hands and schemes. They engaged themselves in a bickering, trash-talking contest. One resorted sa mandrake madness, yung superstition with low-key attempt of prostituting her husband. And both used other people to be sex objects for their own personal gain. Therefore, if it is not sinful or evil to have children, what did you notice na nag-lack dito? Kung kinikriticize natin sila sa pamamaraan nila, ang tatanong nyo siguro sa akin, ano bang dapat gawing paraan, pastor? Ano bang dapat nilang ginawang paraan? Alam nyo, united ang mga scholars at commentators na kinonsult ko dito. At ang sinabi lang nila sa magkapatid na to, no one even bothered going to the Lord in prayer. No one even bothered. Observe nyo sila sa bawat kagustuhan nila, lagi para silang nagkakaroon ng chain reaction response ng katawan. No one thought of bending her knees to God. No one thought of pleading to God for the promises na pwede nilang sabihin, hindi ko maintindihan paano mangyayari to, but Lord, you have promised. Nakita natin sa 29:31-35, kumilos ang Diyos, pinaburan si Leah, pero even si Leah, pero even si Leah, nung pinangalan niya ito, makita mo, these are just names that tells us na naiinggit lang siya, gusto niya ng pagmamahal, and not rushing to the throne of grace or calling to the God who was sitting at the top of that angel-freighted ladder in Bethel. They rather chose the more sinful and darker path of getting the things they wanted. Imagine, para lamang sa kanilang kagustuhang manalo, isinangrifice nila yung katawan ng kanilang asawa para sa iba. Could you imagine that? Binigay yung maid. Kumbaga, in-overcome nila yung physical intimacy na matiisip nila, yung jealousy na mararanasan nila. Okay lang yun. As long as mananalo ako dito sa kapatid ko. Yung covetousness, yung envy, nandun sa kanila,
talagang kinamkam sila, nagsuccumb sila doon instead of going to the Lord in prayer. And let's not pretend that they didn't know the story of Sarah's miracle pregnancy with Isaac. Alam nila, they knew full well yung kwento ni Sarah na miraculously pinagkalooban siya ng Diyos, pwedeng mabuksan ang sinapupunan ng isang baog dahil sa pangako ng Diyos. Nangyari kay Sarah. For sure, alam nila yon, alam ni Jacob. And at sinong nakakalimot sa Genesis 25:21? And Isaac prayed to the Lord for his wife because she was barren. And the Lord granted his prayer and Rebekah, his wife, conceived. Mismong si Jacob ay bunga ng panalangin. Baog yung kanya nanay. Barren si Rebekah. And what happens sa Genesis 25:21? Nagkaroon ng kambal dahil sumampalataya na nalangin si Isaac. He prayed to the Lord. At ito yung pinapakita ng passage. Itong mga taong ito, may alam silang kalooban ng Diyos, but they cannot wait doon sa promise ng Diyos and they cannot subscribe themselves to the ways of God. You know why? Because ayaw ng kanilang sinful nature. Ayaw ng kanilang laman na maghintay sa Diyos. Ayaw ng kanilang laman masunod ang paraan ng Diyos. Alam niyo bakit? Mahirap. Mahirap maghintay, tama? Mahirap umasa sa paraan ng Diyos, wala kang gagawin. Habang nakikita mo lahat nagkakaanak na, lahat nag-aasawa na, lahat na nagiging successful na, parang ako nandito, nabubulok dito sa church na ito. Parang ganun ang inisip mo, what am I going to do with these principles ng Christianity? It hinders me. Hindi ako napapakawalan dahil sa aking mga paniniwalang ito. Look at my batchmates, lahat ng ito. At ang nangyayari, napakahirap natin pag maranasan maghintay sa Panginoon. You see, mga kapatid, dito may challenge ako sa inyo. Interpret life's difficulties and seeming impossibilities as God's beckons for you to pray and trust His ways. Aminado tayo, mahirap ang kalagayan ni Leah. Aminado tayo, mahirap ang maging baog tulad ni barren, katulad ni Rachel. Pero dito dapat interpret yung mga difficulties and seeming impossibilities as ways and message of God for you to bend your knees before God. Meron ka ba ngayon nakalagayan sa buhay mo na parang impossible? Something na nasa difficult situation ka? The Lord's will is that you bend your knees before God. Beware of resorting to faithless ways. Marami sa atin ang ganyan. Pupunta na lang tayo sa Diyos kapag wala na tayong makapitan, wala na tayong magawa. When in the first place, we forgot to ask the Lord about it. Yes, probably marami sa atin, nagtatanong naman ako sa Diyos, nananalangin naman ako. Pero ang question dito, are we willing to wait for His ways and His own answers? Gamitin mo ang pamamaraan niya. Lumapit ka sa pananalangin. Ang sabi ng psalmist sa Psalm 130 verse 5, I wait for the Lord, my soul waits, and in His word I hope. Kanino daw siya mag-hope? In His word. Ikaw, kanino ka umaasa? Sino ang hope mo at saan ang hope mo? Marahil ang mahirap sa'yo pag ang Diyos hindi sumasang-ayon ay sa timetable at terms mo, gagawa ka na ng paraan mo. Kikilos ka na according sa nakasanayang kalakaran. Ano ngayon, kung gagawin ko ang mga bagay na ito, kukunin ko ito, ipaperso ko ito, after all, lahat naman ito, ganito kalakaran at ganito yung ginagawa nila. Gusto ko bang matalbugan at mapag-iwanan? No way. Wala na nangyayari sa akin. I'll just settle for this. God's will, but my way. God's will, not God's way. Yun ang paraan mo. So therefore, let me ask you, anong faithless ways or faithless means ang pinupursu mo ngayon? Kung naniniwala ka sa kalooban ng Diyos pero hindi sa pamamaraan ng Diyos, nasa maling bagay ka. Baka meron pa nga dito sa mga nanay dito, sumasangguni sa mga superstition. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga ganitong mandrakes theology.
Nakita nyo, akala niya mabubuntis siya sa mandrakes, but sa text malinaw, it was God who gave the children. Alam nyo, kung may ganito ka pang paniniwala sa superstition, talikuran mo yan. Ang doktrina ng Biblia is ang doktrina ng probidensiya ng Diyos. Walang swerte at walang malas sa Diyos. Bilang Kristiyano, we believe in providence. And providence sometimes can be dark, sometimes, and many times, it is good. But we embrace both. There is a time to laugh, but there is a time also to weep. Ganito ang buhay sa mundong ito. Ngayon, maganda ang kalagayan mo, maganda yung sweldo mo, pero bukas pwedeng hindi. Ngayon, pwedeng magkaanak ka, bukas pwedeng hindi. Pero hindi mo option ang mag-resort sa paraan ng laman. Di ka pwedeng mag-complain at maging bitter sa Diyos at sa providence mo. Sabi ni John Flavel, providence is wiser than you. Yan ang palaging ibabalandra ng providence sa'yo. I always share this story sa ate ko na nagkaroon ng kambal. Nung una, parang nung naging malikot yung mga kambal, parang sana isa-isa na lang daw, sabi niya. Pero nangyari later on, she found out na mayroon siyang ovarian cyst. And the ovary had to be taken away. At ganun nga nangyari. You know, after that, she was thankful na dalawa agad. She was thankful na kambal agad because hindi na siya mabibiyayaan ng anak after that. Providence is wiser than you. There are times na tanggapin mo na talo ka. You just stay put and waiting and hope in God. So kung single ka, nais mo mag-asawa, don't resort to the ways of the world. Papatol sa unbeliever. If you're a woman, di mo kailangan manligaw. You have to pray earnestly. Kung ikaw ay male Christian, you work tirelessly with all godliness. You don't resort to pornography and masturbation. You resort to godly affections until the Lord satisfy your heart with holy satisfaction. Do not go to the ways of sin. Wait for the holy ways of God. Another challenge, yung envy at covetousness, pag hindi na mortify ito, it can reduce our lives and relationships into evil competition. Pag hindi mo na mortify yan, yung inggit mo, yung pagnanasa at covetousness mo, ang gagawin mo, magiging kakompetensya mo ang iba, kahit mga kaibigan mo yan, kahit mahal mo yan sa buhay. Anumang inggit, pag hindi sinuko, sasalawlahin nito ang mga bagay na banal at marangal. Alam ng tatlong ito na sila'y pamilya, magkakapatid sila, alam din nilang sila yung heirs ng covenant. Ngunit walang nanaig na takot sa Diyos o pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Bakit? Hawak sila ng malupit na kamay ng inggit, na siyang nagtutulak sa kanilang magpasiklaban, makipag-contest, makipagdigma. Iyan ang kalupitan ng inggit. Idadaan niya ang lahat ng bagay sa paraan na nais mong makamit, sa paraan na pilitan, puwersahan, madalian, at the expense of your loved ones and your family and your relationships. Di ba dahil sa covetousness, sa envy, ang dami na magkakumare, magkaaway na hindi nagbayad ng utang. Ang daming magkakaibigan dahil sa envy, dahil sa covetousness, di na sila close ngayon. Ang envy kasi, di ba, parang boxing, you want to get even, gusto mo makalamang ka, gusto mo ikaw yung magkaroon ng ganito, makapuntos ka lagi. And some men, when they were so consumed with that anger to that person, they forget until they have took revenge for that person. Just look kung paano yung mga tao ngayon, sa kagustuhan nilang i-destroy ang iba, manaig sila sa iba, they forget yung mga circumstances, idadamay ang lahat, ipagkakanulo nila ang lahat. That's the power of being so consumed with these kinds of sin. You want to get ahead. You want to get the blessings that you have wanted. Wala ka ng pakialam. Kahit magmukha kang katawa-tawa o masama sa ibang tao, kahit mawala na yung church mo, as long as maging ikaw ang bida sa kumpanya ninyo. And look what happened with the sisters here. Dapat nagtutulungan, nagmamahala ng dalawang magkapatid. Pero dahil sa inggitan, sa covetousness, tingnan nyo, napahiya sila sa story na ito. They reduced themselves to but mere baby factories, forgetting that they were family. They even forgotten that in their childhood, sila yung magkasangga, sila yung, di ba, partners in crime.
Pero dahil sa isang pag-ibig, sa isang lalaki, they messed their lives. Covetousness had driven them mad and made them ugly. Sabi ng Proverbs 14:30, a tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. Pinabubulok niya ang iyong buto. Pinanghihina ka niya, sinisira niya ang mga bagay, yung kaloob-looban mo. At yung covetousness natin, sabi sa 1 Timothy 6:9, but those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Dahil sa covetousness, tingnan mo, sinira ng mga to what could have been a great family of God. Isang pamilya, magkakapatid, magpipinsan. Wala. Because of their covetousness. So mothers and women na nandito, huwag kayong mag-alala, may para sa lalaki mamaya. So ngayon muna, mga mothers and women, don't fool yourself na since hindi ka leader sa tahanan ninyo, you don't need great faith. O this story ng mga tao, babaeng walang masyadong pananampalataya sa Diyos, they were faithless mothers. Look, anong ginawa nila sa kanilang mga asawa, anak, pamilya? Bilang ina, napakahalaga ng parte mo sa pamilya mo. Bilang nanay, ang instrumento mo dapat ay pananalangin, hindi pagmamando, hindi manipulasyon, hindi pagpapairal sa panggagamit. Kitong ginawa ng dalawang mag-asawa, minanipulate nila yung kanilang asawa, yung kanilang mga anak, doon sa kanilang sariling mga intensyon. At ganoon ang temptation sa mga nanay. Bagamat ino-honor natin sila sa kanilang pagmamahal sa pamilya, but look, the sin of the mothers ay ganito palagi. Sila dahil hindi sila leader, they are tempted to put everything on their hands at i-manipulate ang sitwasyon at mangyari masunod sila. Kung ganito ang nakikita mo sa sarili mo bilang nanay, you have to repent of your sins because ang nakasalalay dito ay ang anak mo, ang pamilya mo. At sana bilang nanay, maging mapanalangin kang nanay. Be a godly mother who silently teach your children the word of God, the will of God, the ways of God. Be much in prayer kung nanay ka. Mas marami kang ma-accomplish kung ikaw ay magiging prayerful woman. The problem today sa mga nanay, nalulure sila sa manipulation, sa gossiping, at sa mga maraming bagay na unhealthy sa kanilang pamilya. Huwag ibatay ang sarili mong pamumuhay sa nakikita mo sa kapatid mo at sa iba. Dito si Rachel at si Leah, they both ended up disastrous. Alam nyo, one of the obvious things sa biblical history at yung people of God, lahat sila, including our many heroes, lahat sila, they have resorted even once sa buhay nila sa unbiblical means. There were times na naging weak ang faith nila. And always, never fails ang katotohanan na to. Whenever I see itong passage na to and all these things na nangyari sa evangelical reform world, it's so, sabi ko, discouraging. Ganito yung nangyayari yung people of God. Until I realize I only have to look to someone na kailanman hindi siya nag-resort sa ways of man. Nung binigyan ng misyon ang taong ito, never siyang nag-resort sa means ng laman. Minsan, ginusto ng mga taong gawing hari si Jesus. Gawin ka na namin king. Sabi ni Jesus, no. Magiging hari ako not by political means, but by the death of this man, by the cross. Ang cross, ang sacrifice sa cross, ang paraan ng Kristiyano sapagkat yun ang paraan ni Kristo. Hindi sa paraan ng laman. Kung gagamitin mo ang laman mo, mapapahiya ka. So therefore, mga nanay, mga tatay, mga Kristiyano, let us bend our knees before God. At dito tayo hihingi na mangyari ang kalooban ng Diyos. Pinangako ng Diyos ang maraming bagay sa atin na tayo, ang ating mga anak, sila ay makakapakinig ng salita ng Diyos. Pinangako ng Diyos ang maraming bagay. But how do you do that? You do that by bended knees. At ito yung dapat nating gawin. At alam nyo, ang dami sa kasaysayan ng mga ganito. Si Billy Sunday, siya ang pinakasikat na American evangelist bago si Billy Graham, pero ang kanyang mga anak ay sinuka
May anak siyang sinuka ang kanyang pananampalataya. Napakasakit nito. And of course, we all know that the reason is that mas marami ang panahon ng taong ito sa mga ibang bagay at hindi ang sa sarili niyang anak. At hindi maaari ito na by doing ministry, we fulfill the will of God by our own flesh at kakalimutan ang magandang bagay. Allow me to end our sermon with the second point na number 2, God's way despite man's way. Punta tayo kay Jacob. Napansin niyo si Jacob. Anong problema ni Jacob? Napaka-silent ni Jacob in the entire fiasco. The wives dominated the scene. Sa buong salaysay, alam niyo ba kung ilan beses nagsalita itong magaling na si Jacob? Itong magaling na asawa na ito, 2. 2 beses siyang kinausap, isa kay Rachel, sa kay Leah. At ito'y binanggit pa niya sa isang madiin at pagalit na paraan. Could you imagine, nagkakagulo yung pamilya mo dito sa passage, pero yung salita mo, minsan lang lumabas, galit ka pa. Verse 1 and 2. When Rachel saw that she bore Jacob no children, she envied her sister. Sabi niya, give me children or I shall die. Sabi ni Jacob. Jacob's anger was kindled against Rachel and he said, am I in the place of God who has withheld from you the fruit of the womb? Bigyan ko kayo ng street translation. Ganito yun. Ako ba'y Diyos? Ba't mo sa akin sinasabi? Ba't di ka mag-pray? Ano pakialam ko dyan? Huwag mo akong storbohin. Even in the mandrake madness, surprisingly, napaka-silent ng ating Jacob na very aggressive ang personality niya. Di ba siya? Nakalimutan niyo na ba siya? Siya yung nagpakitang gilas, yung stone minove niya. Pang 5 tao yata yun. Pero dahil nakita niya, maganda si Rachel, minove niyang bigla. Napakaganda. Magiliw siya. Magaling siya magkwento. Outgoing ng personality niya. But yung Jacob natin ngayon, medyo tahimik siya, nonchalant. Itong si Jacob ngayon, hindi man niya pinigilan ng mga babae nung pinag-aawayan siya. Siyempre, hindi. Kasi pabor sa kanyang makasalanang ego at pride bilang lalaki, di ba? Ba't ko naman pipigilan sila? Paano ko sila masisisi kung ganito kagwapo yung napangasawa nila? Siguro sasabihin ng mga babae ngayon, lalaki nga naman, oo. Alam nyo, itong mandrakes na to, yung Mandragora autumnalis, perennial Mediterranean plant ito eh. Pag makita nyo to, parang tao, mahaba, parang radish or parang mahabang kamote. Pero parang hugis, may paa, kamay. Nakakatakot ang itsura nito. Pero para sa kanila paniniwala, it arouses sexual desire. At yung Hebrew word mismo ng mandrakes is the Hebrew word for love. Tawag sa mga mandrakes, love apples, may apples. So obviously, ito mandrakes, madness na ito, sure superstition lang ito. Pero dito, si Jacob, di man niya sinabi nung sinabi ni Leah, oy, inhire kita ngayong gabi. Wala mang pagpupumiglas, no? Wala man nagsabi, talaga, hindi pwede yan. Hindi. Sabi niya, okay, madali naman akong kausap. So let's go. Ang pamilyang ito, sa gitna ng matinding tensyon at kabulukan ng kanyang pamilya, narito ang ama. Walang pakialam. Ang pamilya nagsimula sa kasalanan dahil di natuto yung ama, palalalain niya yung lagay ng kanyang pamilya. Throughout dito ng pananahimik ng ama na ito, habang nagko-contestant ang mga ina, ang Diyos kumilos siya sa mga bagay at panahon na ito, gaano man kapangit ang sitwasyon at kamakasalanan ng mga tao, gaano man ka-ugly, ka-messy ng pamilyang ito. Have you noticed? Habang si Jacob silent, habang bickering yung dalawa, ang Diyos, tahimik din siya, pero silently, He was succeeding in fulfilling His own purposes in the midst of the scheming, deceiving, envying, manipulating with the birth wars, pregnancy competition, love potions. Number 5, the prostitution of their spouses, the buying and the selling of intimacy, the audacity to use God in their own sexual trysts, the trash-talking and humiliating, the schadenfreude and the personal celebration. Yes, God was so operational despite these incredible human sins and earthly obstacles. And we all know why. We all know why. Bakit? Kahit sa gitna ng makasalanang pamilyang ito, silently
tinutupad ng Diyos dahil ang Diyos may sinabi kay Jacob at Bethel in that angel-freighted ladder and promised him that the promises to Abraham will be passed unto him and to his own family, and the whole world will be blessed through this family. Indeed, the ugly, the messy family of Jacob will never be enough to dim the faithfulness of God to his covenant because he has sworn his very own self in that. Lagi, it was God who opened the womb. It was God who gave. It was God who gave. It was God, not the mandrakes, not these things. So let me give you a point. Even in our messy and sinful lives, the faithfulness of God will continue to be proclaimed. Mabilis lang na clarification. Hindi nito sinasabi na kinokondone ng Diyos ang kasalanan natin. Kapag nabuhay ka sa kasalanan, pag nabuhay ako sa kasalanan, mapuproclaim ang faithfulness ng Diyos? Yes, by punishing you sa iyong kasalanan. Ibig sabihin, faithful lang Diyos sa kanyang salita that He punishes sins. Ibig sabihin, kahit takbuhin ko yung Diyos, at madidiscipline ako yes, magiging faithful ang Diyos dahil sa excommunication. His faithfulness will always shine through. Imagine, kahit anong kasalanan nila, andun pa rin ang mga anak na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila at nandun pa rin ang biyaya ng Diyos. Sabi ni Dale Ralph Davis, so we come back to the beginning. The triumphant chemistry of divine providence takes the sludge and mess of our affairs and produces the fruit of His faithfulness. Kaya sabi niya, kung daw darating sa buhay mo na alalahanin mo, kailan yung panahon na naging messy ang buhay mo, na problema ka sobra sa anak mo, na problema ka masyado sa love life mo, and kasama ka sa gumawa ng kasamaan na yon, kasama ka sa mga nagkaroon ng maling desisyon, and you thought, walang direksyon ang buhay ko. Kung ikaw ay anak ng Diyos, later on, mapapahiya ka sa sarili mo, and you will realize God was moving even in your own weaknesses. At least, doon sa mga pagkakamali na yon at sa mga kasalanan mo at sa mga nangyaring masasama sa iyo, you realize later on, binigyan ka ngayon ng takot ng Diyos pagdating sa kabanalan niya. Binigyan ka ng takot ngayon ng Diyos pagdating sa Kanya, sa kasalanan mo. Binigyan ka ngayon ng appreciation sa Diyos. Ang offended party sa story na ito ay siyempre ang Diyos. Pero ang Diyos ginawa pa rin niya yung ganitong bagay. And by the way, yung family na ito nakakahiya. But this is the family of Jesus Christ. This is the family of Christ. This is the family where the sinless Savior died for us. Dito siya nanggaling. Galing siya kay Leah, kay Judah. At mula kay Judah, lalabas ang mga great men of God. At ang pinaka-ultimate nito ay ang Panginoong Yesus. Sasabihin mo, nasaan ang Diyos? Nandito. Sa mga bagay na ito, makasalanan sila. Oh, they received their own punishment and chastisement. Pero lumabas yung thread ng Ebanghelyo. So sa kabila ng walang pakialam nila sa tipan ng Diyos, hinatid pa rin ng Diyos yung kanyang pagpapala sa kanila. Walang pakialam si Jacob. Walang panalangin si Rachel at si Leah, pero ang Diyos nandun pa rin kumikilos sa Kanya. Kaya ang pagpapala ng Diyos, we should not manipulate it, di natin kailangan pilitin, darating ito mula sa Panginoon. At di ba sabi ng mga Puritans, God can make a straight line from a crooked stick. So let me challenge you, do not lose hope no matter how hopeless the situation in your life is, because God is still on the throne. Alam nyo, hindi mo ito makiklaim kung wala ka kay Christ, kung wala ka doon sa covenant promise kay Abraham. Sa covenant lang ni Abraham ito pinramis. So kailangan nandun ka para maklaim mo that whatever your situation is sa buhay mo, God is still on the throne. Hanggat nandyan ang Diyos, kumikilos siya. Akala mo wala na, akala mo tapos na, pero andyan pa rin ang Diyos. Pag binasa mo ito nang walang ganong mentality, parang napakasama na nangyari, parang walang pag-asa, napakababuyan. Yun yung words dito. Di ba? Parang unbelievers, hindi nila matatanggap ito.
Kaya gusto kong mangaral din sa mga tatay dito. Bilang tatay, akuin mo ang tungkulin na binigay ng Diyos sa iyo. Mamuno ka sa pamilya ng Diyos. Wag pakinggan yung tungkulin na binibigay ng mundo sa iyo na trabaho, sex, barkada na yun lang. Na parang ang tingin natin, macho tayo, naunahin natin ang mga bagay na ito kaysa sa ating mga pamilya. Hindi ba nakakahiya na mas marami tayong oras at malasakit sa mga iba pero sa ating asawa at anak hindi tayo nakikialam sa buhay nila? Mas pinili niyang manahimik, maging manhid. Ito yung basic mistake ng lalaki sa Genesis 3. Sa oras na kailangan ni Eve, yung pinuno na magbabawal at pipigil sa tukso, nasan si Adan? Wala, tulad ni Jacob, wala rin siya. At ito yung problema ng mga kalalakihan na nagiging either na apathetic tayo, wala tayong pakialam sa ating pamilya. Alam nyo ba na dito sa passage na ito, si Jacob, naging mabilis lang siya doon sa dalawang bagay. Nakita natin siyang nagsalita sa dalawang bagay. Una, nung nagsalita si Rachel na bigyan mo ako ng anak. Tapos sa verse 16, lie with me. Anakan mo ako ngayong gabi. In other words, nakita natin siya sa nagkakagulong pamilya, ang naging part ng tatay, those things that involve sex. About the bedroom. Doon siya nag-flourish. Narito yung tao na sa simula pa lang nawawasak na yung pamilya niya, ngunit walang ibang inatupag kundi yung mga bagay na yon. Sa halip na mamagitan sa dalawang babae na nag-aaway, siya'y sunod-sunurang nagpagamit dahil siguro tingin niya napakagwapo niya. Sa Genesis, sinilarawan din si Jacob bilang may malakas na pangangatawan, madiskarte sa buhay. Magaling siya sa pamumuhay pero hindi siya magaling sa pamilya. Perpektong larawan ito ng tatay ngayon. Magaling sa kanyang craft, magaling sa mga ibang bagay, sa pakikisama sa iba, except sa buhay ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak. Something na hindi na makikita lang sa labas and even sa mga Christians and even pastors like us. Mga kapwa ko tatay, magsisi tayo. Kung ganito natin tratuhin ang pamilya natin. Dapat tayo nangunguna sa pagre-resolba ng problema. Hindi dapat tayo nakikitang tigasin lang, magaling, marunong makisama, antipatiko, malayo sa mga anak, madiskarte. Hindi dapat ganun. Tayo dapat ang maging ehemplo para makita nila ang Panginoong Jesus. Hayaan yung bigay ko na lang ito na panghuli na si Leah, inapi siya pero kinahabagan ng Diyos. Binigay sa kanya ang pagpapalang iyon. Ganito kumilos ang Diyos. At nung si Rachel, kawawa din siya, binigay din ng Diyos sa kanya, binuksan ang kanyang sinapupunan at nagkaroon siya ng ganitong pagpapala. Nagkaroon siya ng anak. At matutupad dito ang pagpapala ng Panginoon. Napakaganda na pamamaraan. At alam nyo, sa ganitong bagay, isa sa gusto kong i-conclude sa inyo, ang Panginoon, nanggaling siya sa sinful na pamilya para sa gayon tayong lahat ay magkaroon ng banal na pamilya sa eternity. Ang Panginoong Yesus ay nanggaling kay Leah, kay Jacob, nanggaling siya kay Judah. Huwag mong i-despise ang mga makasalanang ibang tao. Pero doon maaaring kumilos ang Diyos. At sa ganitong bagay, napakasama, napakapangit, pero hindi pa rin nawala, napugnaw ang biyaya ng Diyos. At ganun ka siguro nararamdaman mo, walang pag-asa, napakahirap. Pero ang Panginoon kumikilos kahit sa paraan na hindi mo alam. Kung wala ka kay Kristo, lumapit ka sa Kanya. Si Jesus ang siyang tagapagligtas, manggagaling sa Kanya, kina Judah, ang binhi ng Panginoon para iligtas ang mundo, maging matuwid tayong lahat sa harapan niya. Dito ang pagliligtas ng galing sa Panginoong Jesus. Maraming salamat sa Panginoon at maraming salamat sa Diyos na nagkaloob nito. Let's pray. Father, we thank you sa aming natutunan. Indeed, napakaraming mga lessons dito. Napakaraming mga redemptive thread. But nawa, naging enough na sa aming makita
na ang Diyos namin, hindi niya kinakalimutan ng mga pangako niya, no matter how sinful, dark, and evil ang mga tao niya, ang pamilya niya, ang mga pamilya nila, at ang mga karanasan nila. Have mercy upon us and spare us from sins. At nawa, lagi kang magtiwala sa iyo na nakaupo sa trono. In Jesus' name we pray. Amen.